Kung ang aking pasyente ay baguhan, tinatanong ko muna siya tungkol sa kondisyon ng kanyang katawan. Tinatanong ko kung ano ang gusto niyang masahe, hard ba o mild lang. May mga dapat kasi ingatan ang pagmasahe sa katawan. Lalo na sa likod, baka mamaya siya ay merong scoliosis, yung problema sa buto. Meron din, mababa lang yung resistensya niya sa sakit at madali siyang magkapasa. Meron ding diabetes na pasyente at meron ding high blood. Kaya bago hilutin, tanungin muna upang maiwasan na magkaroon ng problema. Ang mahalaga sa pagmasahe, dahan-dahan lang, huwag magmadali. Sigurado na ang bawat hagod ay makaramdam ng ginhawa ang pasyente. Ang pagmasahe sa likod makadulot ng ginhawa sa isang pasyente lalo na pag masakit ang kanyang likod. Ang pagmasahe sa likod mga 8 minuto sa gabi bago matulog upang tuluyan ang kanyang pagpahinga. Ibig kong sabihin, maganda kung sa gabi maghilot upang ang pasyente ay hindi na siya kikilos, hindi nagagawa ng gawaing bahay. Pagkatapos paghilot ay siya ay makatulog na ng mahimbing at saka sa umaga magaan ang kanyang pagising, wala na yung bigat sa kanyang katawan, wala na rin ang pagod. Paulit-ulit kong pinapaalala na ang hilot ay hindi gamot, ngunit ito ay makakatulong upang gumaan ang ating pakiramdam, gumanda ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan natin at ang mga ugat ay matanggal ang mga bara. Sa ganitong hilot, hindi mo na kailangan pa ang mga pressure points o mga reflex, masahe lang ng natural. Ayan, malaking bagay na para sa ating katawan. Kaya ugaliing magpamasahe kahit 2 beses sa isang buwan, masahiin ang buong katawan. Lagi ko ring pinapaalala sa aking mga pasyente na mas mabuti ang regular na pagpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng karapatang lunas. Ating tandaan, ang kalusugan ay higit pa kaysa kayamanan at iba ang may alam.